Ba, sandali. 10 days na lang. Pasko na. After Christmas, ilang araw na lang, bagong taon na. Nasaan na yung mga ipakukulong? Nasaan na yung sinasabing makukulong bago magpasko? Ako at ang channel na ito ay nagbalita rin ng ganyan base doon sa sinasabi ng mga kinaukulan. May makukulong bago magpasko. Pero don't panic. Meron na pong nakakulong. Diba? Meron ng mga district engineer, meron ng contractor, meron na pong mga engineer sa Mindoro na nakakulong na. Nabasahan na nga po ng kaso sa Sandigan Bayan. Yun, at least meron. Pero, siyempre, yung mga malalaking politiko ang inaabangan. Malalaking tao. Kaya ka natin kasi pinag-uusapan ito kasi December 15 na. December 15 ang sinasabi ni Ombudsman Remulla na simula na ng mga sunod-sunod na papapile ng kaso at inaasahang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan. So, nagpapaalala lang tayo at nagtatanong, 10 days na lang bago magpasko. Nasaan na yung mga politikong ipapakulong? Although meron ng warrant of arrest, tinuturing na pugante na itong si Saltico na ayaw talaga umuwi. Pero yung mga politikong nandito, merong 6 hanggang 7 na mga incumbent at dating senador. Mayroong kinasuhan ding 7 na incumbent contractor, congressman, district congressman at party list congressman. At marami pang inirekomenda. So, ngayong kayang linggong ito, lalabas na ito. At kung ating susundan ang mga sinasabing before Christmas, may makukulong, ay double time kayo. Kasi pag hindi nangyari, inulit ko pag hindi nagkaroon ng katuparan na may makukulong na malaking tao before Christmas, baka mawala ng tiwala, mabawasan ng tiwala, baka magduda ang mamamayan sa laban sa korupsyon. Ayun lang po, paalala. Kasi kahit si Pangulong Marcos sinabi niya yan, kahit si Ombudsman sinabi yan, kahit yung Public Works Secretary Dizon yan ay paulit-ulit na sinasabi, makukulong lahat. So, hindi namin tinatalakay ito para kayo ay paghanapan. Ninyong tanggapin na ito ay naghahayag ng mga paalaala base sa inyong mga sinabi. Dahil, ang mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo, komplena sa kasong ito, biktima sa anomalyang ito. At kung inyong sinabihang magpapakulong kayo ng ganoong araw o bago magpasko, dapat mangyari. Pag hindi nangyari ito, baka pagdudahan. Iwasan nyo mawala ang tiwala. Iwasan yung pagdudahan kayo ng mga komplenat na mga Pilipino dito sa karumal-tumal na graft in corruption ito. Dahil bilyon, trilyon pera ang nawala. At kilala, malalaking politiko noon at kasalukuyan, malalaking kontraktor at mga opisyal ng gobyerno ang sabit dito. 2 dating sekretary ng Public Works ang tinukoy. 2 YOSEC ng Public Works, mga district engineer, senador, congressman. Di ba? Ganyang katindi. Kaya ipakita nyo, hindi naman tayo nagmamadali, pero sinusundan lang natin yung inyong sinabi. Dapat mangyari. Kung hindi man lahat, dapat may makulong talaga. Na 3, 4, 5 kung ilan man. Basta may makulong na malaking tao. Mag-iiba. Lalakas ang paniniwala ng komplena na seryoso ang gobyernong ito. Kung yung mapapansin, hindi lang tayo sa media, social media, at simpleng mamamayan na nag-aabang, kahit yung malalaking mga artista na sumasali sa mga rally o hindi man, yan din ang sinasabi, nasaan na? Magpapasko na, wala pa rin. Kahit ang mga negosyanteng matitino, yan din ang tanong, nasaan na ang mga dapat makulong? Kahit ang mga simpleng mamamayan dito at sa abroad, posible ang international community na nag-aabang sa issue ng korupsyon sa bansa
dahil interesado sila, dahil sila ay kapitalista, turista dito sa Pilipinas. Nag-aamang din sila sa sinabing before Christmas. So, huwag kayong magtatampo mga taga-Malacanang, taga-Ombudsman, sa Executive Department. Paalala lang ito, 10 days na po, Pasko na. Ang inyong boss ay ang mamamayang Pilipino. Hindi totoong kayo ang boss ng mamamayan. Ang mamamayang Pilipino ang boss ng lahat ng nasa gobyerno. Kasi ang mamamayan ang may-ari ng pera, ang mamamayan ang estado, ang nakapwesto sa gobyerno temporary lang. Kaya kung sa tingin ninyo kayo ang boss namin, nagkakamali kayo. Kami, ang mamamayang Pilipino, ano man ang kailang paniniwalang pampolitika, sila ang boss, sila ang amo, sila ang dapat paglingkuran ng totoo. Kaya yung mga sinabi nyo, tuparin nyo. Pag hindi nangyari yan, lalo na kung matapos ang taong ito, wala kayong maipakulong na malalaking tao, delikado yan. Delikadong mawala ang tiwala. Baka isipin nila ay publicity lang ito, harassment lang ito, gimmick lang ito. Abay, delikado. Iwasan nyo mag-isip ang mga tao ng ganon. Ipakita nyo ngayong linggong ito hanggang sa susunod na linggo, 10 days before Christmas. Kailangan umiral ang batas. Hindi pwedeng press release lang, press conference lang, warning lang, publicity lang, gimmick lang. Don't do that. Ayaw ng tao yan. Ang gusto ng mga tao, makatotohanang galaw. Dahil sila ang biktima. Ayan, ha? So, huwag kayong magagalit. Alam ko kahit ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, lahat ng sektor na matitino, naghahanap ng development. Napakarami ng inimbestigahan, napakarami ng tinanong, in-interview, dami ng dokumento, nakakalulang dokumento. Pero siyempre ang resulta, alam mo yung pagdating sa korte, yung trial, hindi tayo gaanong nagmamadali yan, matagal yan. At saka ang channel na ito at mamayang Pilipino, wala na tayong control pag nasa korte na. Kaya lang, ang ating hinahanap, habang nag-iimbestiga, habang nagpapail ng kaso, ang sunod dyan, pag-aresto, yun. Pagkatapos ng arestuhan, iba na ang galaw ng balita. Kasi limitado na yan. Wala tayong karapatang pangunahan ng korte. Pero dito sa usapin ng pag-iimbestiga, pagpapail ng kaso, pag-aresto, lahat tayo entitled dito. Maghanap ng resulta, manawagan, na panindigan ang mga sinabi nila at dapat merong pagbabago. Pag nawala ito, delikado yan. Ha? Abangan. Issue lang, opinion, panawagan, huwag kayong pikon. Pag pikon kayo, baka talagang hindi totoo ang galaw nyo. Please like and share.